Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan mang panig ng mundo. Labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Robson Consicao ng Brazil kontra Jose Ivan Guardado Ortiz ng Mexico. Schedule 8 rounds. Ang fight schedule naman nito ay sa Abril 13, taong kasulukuyan, doon giganapin ang bakbakan sa American Bank Center, Corpus Christi. Nangangampanya ang mga ito sa Super Featherweight Division. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan. Na kung saan naman po, malaya rin po kayong magkomento kung ano ang pananaw nyo, prediction nyo sa bakbakan. Na kung saan nais ko pong malaman. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban at sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin at unahin natin ang sa panig ng Meksikano na si Jose Ivan Guardado Ortiz. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada naman po na 15 wins with 5 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad 5 anyos at ang height nito ay 5 foot and 9 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 33.33%. Last fight, Nobyembre 11, 2023, comeback fight na po niya yon kontra Armis Solis. Panalo by second round knockout itong si Jose Ivan Guardado Ortiz. At ang kaunang boksingero na nagpalasap ng talo dito kay Ivan Guardado Ortiz ay si Eduardo Cortes Hernandez. Talo siya by majority decision po mga idol. Nangyari ang bakbakan noong Hunyo 17, 2023. Karanasan o eksperyensya naman itong si Jose Ivan Guardado Ortiz, mga idol, sinuri ko kung ito pa dating lumalaban sa mature, wala po akong nasilayan o nakita. Kaya naman diretso tayo sa uri ng kanyang mga kinalaban o nakalaban dito sa professional fights. Nangunguna si Cosme Rivera na kung saan isang veteranong boksingero yan, Misael Ponce, at idagdag natin si Eduardo Cortes Hernandez na kung saan yun ang kaunang boksingero na nagpalasap ng talo dito kay Ortiz mga idol. Sa skills na taglay-taglay nitong si Jose Ivan Guardado Ortiz, boxer-puncher ito mga idol. Pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, willing sa brulan o tututulong bakbakan. Napakasipag nito kung bumabato ng mga suntok. Semi-volume puncher ito mga idol. Taglay ang timing, accuracy. Pagdating sa power, hindi kilalang knockout artist ito. Pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa na kung saan delikado pag na-counter po mga idol. Sa panig naman itong si Robson Consicao. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po na 17 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad na ito na 35 anyos, height 5 foot and 10 and a half inches. Reach 70 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 47.6%. Last fight, Nobyembre 6, 2023, nakalaban nito si Emmanuel Navarrete. Na kung saan po mga idol, nauwi sa majority draw ang kanilang laban. Na kung saan nakataya sa bakbakan ang WBO Super Featherweight title, nagsisibing challenger doon sa laban, itong si Robson Consicao. Karanasan o eksperyensya nitong si Robson Consicao. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, dating lumalaban ito sa Olympic o dating Olympian ang boksingerong ito. Sa uri naman ng kanyang mga nakalaban dito sa professional fights, magngalan tayo ng 3 na mga D-calibreng boksingero na kanyang nakatunggali. Nangunguna si Shakur Stevenson, Oscar Valdez, at siyempre, si Emmanuel Navarrete. Skills sa taglay-taglay ni Robson Consicao. Mga idol, bawat laban, pabago-bago ang galawan itong si Robson Consicao. Kumbaga, kung noon technical fighter, biglang boxer-puncher, ganyan. So, all-around boxer si Robson Consicao.
Pressure fighter style, defensive style, willing din sa brulan o tututulakbakan, may counter punching style. Na kung saan, pagdating sa depensa, bagamat may kahigpitan sa depensa itong si Robson Consicao, pero natatamaan pa rin mga idol. Pero hindi yung malimit na nasusulidan, hindi po. Marunong bumagsak ito, pero hindi rin niya iniinda. Na kung saan po mga idol, marunong bumagsak, pero marunong din bumangon at kayang magpatuloy sa laban. Na kung saan natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Volume, kung bubabato ng suntok itong si Robson Consicao, taglay ang power din, timing at accuracy. May kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Na kung saan yun nga, all-around boxer nga ang boxingerong ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa karanasan. Mga idol, kung sa karanasan tayo, lamang na lamang po si Robson Consicao. May background na dating Olympian at 3 beses na ito napapalaban sa isang world title bout bilang challenger. Samantala itong si Jose Ivan Guardado Ortiz, dyan sa super featherweight division, wala pa akong nakitang matitindi na kalaban na kung saan 8 rounders pa po lamang itong si Jose Ivan Guardado Ortiz. Ngayon, dadako tayo sa skills. Boxer, all-around boxer kontra boxer puncher. May laban po ang Meksikano sa skills. Pero mas nakakalamang si Robson Consicao dahil magaling ito sa teknikalan na laban, which is all-around nga siya. So, may kalamangan si Robson Consicao sa skills. Sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa power, lamang si Robson Consicao, pero konti lang diferensya. Pero comparison nito, lamang po si Consicao. 47.6 ang kanyang knockout ratio. Samantala, itong Meksikano ay mayroong 33.33% na knockout ratio. So, lamang po si Consicao. Ngayon, dadako tayo sa kanilang height. Sa height naman po mga idol, mas matangkad po ng 1.5 inches itong si Robson Consicao. So, lamang sa height si Robson Consicao. Pagdating sa edad, 35 anyo si Robson Consicao, itong si Jose Ivan Guardado Ortiz, yan ang pagtungtong niya sa tinatawag natin na talagang prime, 25 years old. Si Robson Consicao nasa kaduluduluhan ng kanyang pagka-prime. Sa makatuwid mga idol, parehong nasa prime po ang dalawang maglalaban. Kasi pasok pa sa prime itong si Robson Consicao. At idagdag natin sa ranking po sa 4 major title belts dyan sa super featherweight division, ang ating source naman sa informasyon ay ang boxing scene. Sa boxing scene, makikita natin na itong si Robson Consicao rank 2 sa WBC. Samantala itong si Jose Ivan Guardado Ortiz ay wala po sa ranking. Sa makatuwid, sa laban na ito, nagsisilbing tune-up fight lamang ito para kay Robson Consicao. Kumbaga, activity fight lang po niya ito. Pero, tandaan natin, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit ginagamit lamang itong si Ivan Guardado Ortiz bilang pang tune-up, ay talo na agad. Hindi ganon dito sa boxing mga idol. May mga nangyayari na rin po na ang mga ginamit sa pang tune-up ay siya pang nananalo. Ganon ka-exciting ang sports na ito, which is ang boxing. So, ngayon, sino llamado? Mga idol, llamado na di hamak po talaga si Robson Consicao. Mula sa karanasan, height, power, at siyempre sa skills. Prediction ko dyan sa laban mga idol, Robson Consicao by technical knockout. At kung sakaling hindi magawang may knockout ni Robson Consicao si Jose Ivan Guardado Ortiz, kung sakaling kakayanin ni Ortiz ang mga power punches na pakawalan nitong si Robson Consicao, sa tingin ko panalo pa rin si Robson Consicao sa puntusan. Sa magkatuwid, ang pinakatsansa lamang ni Jose Ivan Guardado Ortiz sa labanan na ito ay ang upset. Ang maka-upset sa pamamagitan ng knockoutan o puntusan din po mga idol. Kaya abangan natin, magandang laban din po ito. Hanggang dito na lamang, ito Bandong Sports PH. Maraming salamat po.